Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, #WalkWithLan. At ngayon, pag-usapan natin ng isang balitang mainit na mainit, parang kape sa Divisoria, si dating Mayor Isko Moreno o sa mga OG Manileño ha, si Yorme ay nagbabala. Magtago na kayo, mga tolongges. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Babalik na ba ang dating alkalde para linisin ang Maynila mula sa krimen, kaguluhan, at mga hinintay natin sa pagbabago? Kaya't ihanda ang inyong popcorn, mga kaibigan, dahil ito ay isang malalim, masinsinan, at puno ng laman ng talakayan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yan. Tulungan natin itong channel na lumaki at baka ikaw ang susunod na collaborator natin, ha? Kamakailan, nagbigay ng matinding babala si Isko Moreno sa mga tinuturing niyang tolongges ng Maynila. Pero sino nga ba ang mga tolongges na ito? Ayon sa ulat, sila ang mga snatcher, holdupper, at mga nagdudulot ng kaguluhan sa mga kalsada tulad ng Road 10. Halimbawa, may insidente sa Arpapa kung saan muntik nang tamaan ng bala ang pamangkin ng isang radio reporter. Grabe mga kaibigan, walang pinipiling oras ang krimen. Pero bakit biglang nagbalik ang ganitong mga issue? Sa ilalim ng pamumuno ni Yorme Isko Moreno noong 2019 to 2022, kilala ang Maynila sa disiplina mula sa paglilinis ng Divisoria hanggang sa pagpapabuti ng trapiko. Ngayon parang nawawala ang dating ningning. Ano ang nangyari at bakit kailangan magbalik si Yorme Isko Moreno? Mga kaibigan, hindi natin may kakila na si Yorme Isko Moreno ay may napatunayan na. Nung siyang alkalde, na ipatayo ang ospital ng Maynila, naayos ang mga lansangan at naging mas maayos ang imahe ng lungsod. Pero hindi rin natin may tatanggi na may pagkukulang. Halimbawa, ang mga hindi na ipatupad na proyekto dahil sa pandemya. Ngunit ang tanong, sapat ba ang kanyang track record para muling pagkatiwalaan? Sa isang banda, siyang nagbigay ng Yorme vibes, malapit sa tao, laging may ngiti. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na kailangan ng mas malalim na solusyon sa krimen, hindi lang mga pangpopogi points. Ano sa tingin ninyo? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa ganitong usapan. Ayon sa mga ulat, tumaas ang insidente ng snatching, holdapan at maging ang pagnanakaw sa mga cargo truck. Sa Road 10 halimbawa, biglang sumulpot ang mga tolongges na umahablot ng cellphone mula sa mga sasakyan. At huwag nating kalimutan ang mga adik na nagdudulot ng perwisyo. Galit po tayo dyan. Pero teka, bakit nga ba nangyayari ito? Kulang ba sa pulis? O baka naman may mas malalim na ugat tulad ng kahirapan at kawalan ng trabaho? Bilang isang Manileño, nararamdaman ko rin ang takot kapag dumadaan sa mga madilim na kalsada. Kaya naman, kailangan natin ng leader na hindi lang magsasalita, kundi magtatrabaho. Si Yorme Isko Moreno ba ang sagot? O may iba pang solusyon? Sabihin nyo sa comments at kung gusto nyo makipag-collaborate para pag-usapan ito, DM lang sa aming channel. Okay, si Isko ay nangako ha, ibabalik niya ang kaayusan, kalinisan at kapayapaan sa Maynila. At ayon sa pinakabagong survey ng Okta Research, siya pa rin ang nangunguna sa mayoralty race. Sabi ni Professor Ranjit Rai, cleanliness, orderliness, peace and order, ang mga dahilan kung bakit si Isko ang paborito. Pero mga kaibigan, hindi ito tungkol sa pagiging gwapo ha. Kahit aminin natin, may itsura si Yorme. Ang mahalaga, nakikita ng mga Manileño na siya ang maaaring magbigay ng alternatibo. Pero teka, paano natin masisigurong hindi ito puro pangako at ano ang plano niya laban sa mga tulongges at adik? Dito kailangan natin ng detalye, hindi lang mga matatamis na salita. Kaya naman, kung gusto nyo mas malalim na pag-uusapan ito, pindutin ang subscribe button at i-share ang video na ito.
Mga kaibigan, bilang isang mamamayan, kailangan natin maging kritikal. Si Isko ay may magandang intensyon, pero ang tanong, kaya ba niyang tuparin ang mga pangako? Ang krimen sa Maynila ay hindi lang tungkol sa Tolonges. Ugat ito ng kahirapan, korupsyon at sistematikong problema. Kaya ba ni Isko na harapin ang mga ito at paano natin masisigurong hindi siya magiging isa pang politikong puro salita? Sa kabilang banda, ang kanyang kalaban ay gumagamit daw ng black propaganda. Pero sa halip na magmalaki, kailangan nating magtanong ano ang plano, anong gagawin, at higit sa lahat, paano natin tutulungan ang Maynila bilang mga ordinaryong mamamayan. Kaya naman mag-subscribe na mga kaibigan at tulungan natin itong channel na maging plataforma ng katotohanan. At yan ha, mga kaibigan, ang ating masinsinang pagtalakay sa Balik Maynila ni Isko Moreno. Siya ay nag-enjoy, sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan mga kaibigan, mga kababayan. Excuse me po. Kung gusto nyong marinig pa ang ganitong klaseng diskusyon, pindutin na ang subscribe button, i-hit ang notification bell, at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Gusto rin namin makipag-collaborate sa inyo. Kung may negosyo kayo o gusto mag-advertise, DM lang kayo ha. At higit sa lahat, maging aktibo tayo bilang mga Manilenyo. Ang Maynila ay para sa atin. Kaya't sama-sama nating gawin, mas maayos ito. Salamat sa panonood mga kaibigan at hanggang sa susunod, ako si #WalkWithLan. Paalam muna, pero ako'y magbabalik para sa katotohanan.